sila sino ang magiging accountable sa problema, sa alleged anomalies sa government flood control projects. Ang sabi nila, 49%, both Congress and the contractors should be held accountable. 49%, the President together with Congress and contractors should be held accountable. Nung una po, Congress and the contractors. Okay? Yung pangalawang option, President, Congress, and the contractors, 42%. Alam po ng Pilipino. Kaya yung sa ICI, ayaw nyo gawing public ang inyong proceedings. Alam na po eh. Yan po ang pahayag ng bawat Pilipino. Alam na namin. Ang hinihintay lang namin yung ebidensya. At hinihintay po namin yung paano ba ginawa. Sino ba ang nag-mastermind? Ito ba'y umabot sa isang branch o dito lang sa isang branch, no? Tapos po, may suggestion pa sila. Tinanong sila, kung i-reallocate mo yan, yung pondo na kukunin na yun sa DPWH, tigilan na yan sa flood control. At saludo naman ako kay Presidente, sinabi niya, zero daw, no? Zero. Pero tingnan ho natin, sa NEP nyo, meron kayong leadership fund na nakakasana kung kanino pupunta. Mahirap naman po yun, sir, no? Pero, tinanong sa tao, saan nyo gustong ilagay yung marirealize na realignment sa DPWH? Aba, ang sabi, universal healthcare, 35%. Ang sabi, reallocate to schools, 32%. Ang sabi, reallocate to farm irrigation and water supply, 31%. Huh? So, alam ng tao. Ano ba ang importante? Health, kalusugan, schools, edukasyon, at agriculture, irrigation, and water supply. Klarado ho eh. Kaya yung mga nang bubudol kay Juan de la Cruz, wag na ho kay mambudol. Alam naman namin eh. Tapos tinanong pa yan, gusto mo bang ibalik muna ang pondo? Return stolen funds first before filing charges. Anong sabi nila? 41%. I-return ang pondo. Kaya nga ho, Mr. President, isama nyo ang Treasurer of the Republic of the Philippines para merong listahan. Ito, sasakyan, 12, ang total amount, ganito. Ito, sa AMLA, yan hong AMLA, nako, aggregated, disaggregate nyo ho, at sabihin nyo sino yung mga kinuha nyo ang kanilang mga account.